Gaano nga ba kahirap bumuo ng tiwala kung ang mismong pundasyon nito ay winasak na ng nakaraan? Sa bawat haplos at bawat matatamis na salita ni DJ, ramdam ang pilit na pagbangon ng isang pagmamahala na minsan nang nalugmok. Pero sa bawat takbang niya palapit, mas ramdam ni Christine ang bigat ng mga sugat na hindi pa ganap na humihilom. Ngayong nagsimula ng panliligaw ni DJ, sapat na bang pagbabago niya para burahin ang pait ng kahapon? O isa lamang ba itong paunang yugto na mas malalim na laro? Samahan niyo kami sa isang tagpong punong-puno ng tensyon, pag-anilangan at ang mailap na paghahanap ng kapatawaran. Handa ka na bang magpatawad si Christine o mananatili siyang nakakapit sa sakit ng nakaraan? Tara, simulan na natin. Douglas POV. Alam kong magagalit siya, but I don't care. Gagamitin kong sitwasyon na to. Kita ko kaagad na niligas ang katawan niya the moment nakita niya ang mga press na nakasunod sa akin. She didn't even look back. Napapikit lang siya. Alam ko na yon. That's her signature. I'm so done with your reaction. Pero sorry Christine, wala sa vocabulary ko ngayon ang salitang suko. Not now or never. Lumapit ako, dalang bouquet na personal kong binili. Pink roses, yun ang una kong naalala sa kanya. Malambot pero matapang, mahinhin pero may sungay, sweet pero papatayin ka sa asar. Gusto kong matawa sa sarili ko. Nakakatawa hindi ba? Dati allergic ako sa ganito. Sa atensyon, sa camera, sa drama. But for her, I'll take all the drama this world can throw at me. Dahil hindi ko alam na magagamit ko pala to ngayon. Pag-abot ko ng bulaklak, wala man lang pasasalamat o kahit na tingin. Tumawa lang siya, yung tawang parang sinasabing, "You've got to be kidding me." Pero lumapit siya at kung ano man ang plano niya, alam ko hindi yun maganda at ready ako. Inayos-ayos pa niya ang polo ko. Kunwari ay caring wife. Kunwari may lambing but I knew better. Tumapat ang mukha niya sa tenga ko and for 1 second, akala ko hahalikan niya ako ulit pero hindi pala. She reminded me in a very malambing way. Don't abuse the situation between us. Kahit na anong gawin mo, hindi pa rin kita napapatawad. Kaya umayos ka ha, user. Napangiti lang ako, mas lalo ako nahulog sa kanya. Umiling ako ng bahagya. Damn teen, you still got me wrapped around your finger. You look stunning today, asawa ko. Sabi ko ng malakas at sinadya ko talaga. Siniguradang maririnig ng press at nang nakita kong binilog ng isa sa kanilang bibig sa kilig, dinagdagan ko pa. Oh, and by the way, may date tayo ngayon ha? Bigla siyang tumuwid ng tayo dahil sa gulat. Excuse me? Sorry DJ, but I already have a date with JP. And JP is coming here. Brent, of course, the safe choice. The one who won't hurt her. The one who won't challenge her. Hindi ko alam kung paano mawawala sa landas ko ang lalaking yun. Pero hindi siya ako. Lumapit ako ng konti. Wala akong balak umatras. Are you really going to push that? Tumigil ako para ngumiti sa mga press. Then, binaling ko ulit ang tingin sa kanya. Alam mo bang I just told everyone, you're still my wife? Natahimik siya. Kahit na isang iglap lang, pero sapat na yun. Kailangan ko lang i-real talk ang babaeng ito. Ang hirap pa amuin. If you go on a date with JP now, you know that what they'll say, right? Nilapit ko mukha ko sa kanya at bumulong sa tenga niya. They'll say, kabit mo siya, then you're cheating on your husband. Gusto mo ba yun? I added teasing in my tone. Tumutok ang tingin niya sa mga mata ko. Nakikita ko ang galit, inis, gulo, lahat nandun na. Pero alam ko na may takot din. At hindi ako takot sa akin dahil nakikita ko hindi siya takot sa akin kundi takot sa kung anong nararamdaman niya para sa akin at sa sasabihin ng mga tao. Let's go love. Sabay abot ko ng kamay ko, tumitik siya sa kamay kong nakalahad. Hindi siya gumalaw, hindi rin umimik, pero hindi rin siya umatras. This is war and I'm winning one smirk at a time. Gusto kong humiyaw sa tuwa, panalo na naman ako. Pakiramdam ko lang para ako nanalo sa sabong nang wala akong pusta pero buo ang kita. Hawak kong kamay niya habang palapit kami sa exit. At kahit halatang napipilitan siya, hindi siya umaangal. Lahat ng kamera nakafocus sa amin. Christine Maurice Velasco, ang laging composed at untouchable ngayon, nasa ilalim ng spotlight with me. Ang init ng mga flash,
Ang siksikan ng tao pero wala akong ibang napapansin kundi ang kamay niyang nakahawak sa akin na medyo nanginginig nga lang. Paglabas namin sa exit ng building, agad niyang hinilang kamay niya. Ganun siya kabilis, parang may timer kung hanggang kailan siya magpupunwari. Pero wala pa kaming 3 hakbang palayo, biglang may sumigaw. Still holding hands guys. Damn press. Lumingon ako. May nakatutok pa ring camera. Sunod sila ng sunod. Ang hirap kapag may kasamang sikat na artista. Kitang-kita ko sa peripheral vision ko si Tin freezing for half a second then ibinalik ang kamay niya sa kamay ko. At sa totoo lang, that small gesture felt like a damn medal. Ganito pala dapat ang gawin ko sa kanya. Parang kinikilig ako sa pinapagawa ko. Good girl, sambit ko sabay pisil sa daliri niya. Hindi siya sumagot pero naramdaman kong madiin ang tapak sa paa ko. Ouch! Gusto ko mapatili sa sakit. Tumagos ang matulis na takong ng sandals niya sa loob ng sapatos ko. Nalintikan na talaga. Pero wala akong karapatang magreklamo. Pero ako pa ba? Kahit nasuntok-suntokin niya pa ako, hindi ako susuko. Eksakto sa timing, may isang black Ducati na biglang huminto sa harapan namin. Ito yung tinawag ko kay Uno kanina lang. Tumalim ang mga mata ni Tin. And I swear, if eyes could kill, patay na siguro ako. No way. Not riding that thing. Napakrus pa siya. Natawa ako. Pagak at parang pigil pero totoo. Why not? Tanong ko. DJ, I'm wearing heels and a dress. And I value my life. Hindi ako sasakay sa'yo. Hinawakan ko ulit ang kamay niya. Hindi na siya pumalag. Hindi na siya. Pero tumingin siya ng masama. Well, it's either this or we go inside the van na walang kwento. At may kasamang 3 assistant at isang driver na chismoso. Nakita ko yung struggle sa mukha niya. Parang gusto niyang tumanggi pero wala siyang mapagpipilian. Fine, she groaned. But let me be clear, this is not romantic. Gumiti ako. It's very romantic, wife. Think about it. Wind in your hair, arms around me. Parang music video lang. Sabi ko sabay kindat. Napasimangot siya lalo. Inabot ko ang extrang helmet. Kinuha niya ito habang umiiwas ang tingin. Tapos nagsuot siya, then sumakay. DJ, may babala sa boses niya. I swear, kapag mabilis ka nagpatakbo. I know, putol ko. Kaya nga i-plan something better. Pinaharurot ko ang big bike sa daan at sa unang liko pa lang, naramdaman kong 2 braso niyang biglang kumapit sa bewang ko. Mahigpit, ngumiti ako sa ilalim ng helmet ko. Exactly as planned. Papapakapit ka talaga sa akin, Mrs. Bentacourt. I knew it. It was a very bad idea. Wearing dress, big bike, and this kind of a wind. What the hell I was thinking? Napatingin ako sa side mirror habang binabaybay namin ang kahabaan ng EDSA. At sa sakto, like a damn slow motion scene, nilipad ng lilayan ng dress ni Tin. Damn, baka makitaan ito. I step on the brakes. Biglaan na mas lalo siyang napasubsob sa likuran. Ramdam kong bilugan ng mga dibdib nito. The tires screech a little. I heard her gasp. Agad akong tumabi sa gilid at huminto. DJ, anong bago pa siya't makababa, bumaba ako agad at lumingon sa kanya. Wait, wag ka na munang. Pero wala na. She didn't listen. Tinanggal niya ng helmet at bago ko pa makaiwas, binato niya to sa dibdib ko. Are you trying to kill me? Sigaw niya. Mukha niya pula, galit at hiya. I wasn't sure. Probably both. Ang bilis mong magpatakbo. Hindi to motor racing. And this dress? Turo niya sa sarili sabay irap. Kita mong itong suot ko. Napakamot ako sa batok. She looked like she was about to throw more than just words. Kaya nga ako minto I said, trying not to laugh. Your dress flew up like, way up. Gusto mo bang may makakita ng, don't say it. Putol niya at lumapit pa. That's why I told you not to pick the stupid motorcycle. You and your dramatic entrances. Ang dami mong pakulo. I took a breath and leaned a little closer. She took a step back. Akala mo may nakakahawa kong sakit. I just didn't want anyone seeing what is mine. I said in a low voice, diretso sa mata niya. Is that such a crime? Kitang-kita kong pagigpit ng panga niya. Parang hindi niya alam kung anong uunahin. Mumurahin ako o tuluyan ng tumakbo pabalik sa building. Pero bago pa siya muling sumabog, nilapitan ko siya at inabot ang jacket na kinuha sa toolbox ng motor. Inilayan ko siyang isuot ito pero nagpupumiglas pa rin. DJ! Shh! Tinapi kong balikat niya. I don't want you to flashing the whole city. Just wear this, please. Tumitik siya sa akin, galit pa rin, pero suot niya na ang jacket ko.
You think this fixes everything? No, sagot ko. But it buys me 5 minutes of peace and zero panty shots. So I'll take it. Umikot siya, tumalikod pero narinig ko pa rin ang pag-ungol niya ng frustration. Then she mumbled, "Wisit kang lalaki ka." Napailing na lang ako. Ang tigas ng ulo niya, ganito ba talaga mga babaeng nasaktan? Hindi lang ulong matigas kundi ang puso. Tinitigan ko lang siya habang nakatalikod sa akin. Naiinis pa rin siya, halata sa bawat galaw ng katawan niya at habang pinagmamasdan ko siya, bigla kong naalala yung sinabi sa akin ni Uno kanina. Kapag ayaw pa rin magpaamo ni Christine DJ, may code tayo. Code B. B? Oo, benta or to way. Ginawa ng mga tatay natin ito. Kidnapin mo, dalhin mo sa lugar na walang ibang makikialam. Tignan natin kung makakapalag pa yan. Napangiti ako sa ideya na bahagyang habang sumasagi sa isip ko yun. Code B. Code Benta Court. Ginagamit lang yun kapag sobrang tigas na ng ulo ng babaeng mahal namin. At sa totoo lang, kung may babaeng dapat gamitan ng code na yun, ito na yun, si Christine. Napakalit ng katawan pero sobra kung makapagsalita. At ang tapang, kung makapagtaray, parang wala nang bukas. Pero kahit na anong tindi ng mga salita niya, kahit na ilang beses pa niya akong irapan, mahal na mahal ko pa rin siya. At oo, ako naman talagang may kasalanan. Kaya nga ako humahabol, hindi ba? Dapat lang nahabulin ko bago mawala sa akin. Napahawak ako sa manibela ng motor, sabay buntong hininga. Konting-konti na lang ang pasensya ko, Christine. Pero kung hindi mo pa rin ako papansinin sa maayos na paraan, mag-ingat ka, hindi na ako lalaban ng patas. Bigla siyang humarap sa akin, nakapamewang sabay taas ng kilay. What? Kinagat kong labi ko para hindi matawa. I mean, halimaw ba ako sa paningin niya? Ganun ba ako kasama talaga sa paningin niya ngayon? Nothing, sabay iling ko. You're so beautiful, that's all. Nagtaas palalo ng kilay pero halatang tila kinilig. Tigilan mo nga ako. Liligawan kita. I said directly. Walang biro, pawang katotohanan lang. Napasinghap siya, parang hindi makapaniwala. Excuse me, sa tingin mo may pag-asa ka? I shrugged my shoulder. Narinig mo, lumapit ako ng konti, enough para maramdaman niya ang hangin sa pagitan naming dalawa. Liligawan kita, Christine. Mula umpisa, mula simula, hanggang sa sabihin mong yes. Determinadong sabi ko, inismiran niya ako. Bahala ka sa buhay mo, ngayon pa lang sasabihin ko sa'yo na bastard ka. Pero bago pa siya makapagtalikod, gumiti ako, hindi ako nagbibiro, tumigil siya. Liligawan kita, until you say yes. Paano kung ayoko? I pouted my lips. You can get your prize. Napailing siya pero nakita ko yun. Yung iting pilit niyang pinipigilan. Yung panginginig ng labi niya bago siya tumalikod ulit. Yung pagbagsak ng balikat niya. Kaunti lang pero sapat para malaman kung tinamaan siya. And that's one step closer to winning her back. At kung ayaw pa rin niya, Code B is waving, baby. You're still my wife at walang ibang lalaking pwedeng umangkin sa'yo kung hindi ako lang. Tumingin na siya ulit sa akin tapos ngumiti. I swear parang may bolt ng electricity sa spine ko. Pero nope, hindi pa rin ako patitinag. Hindi ako bibigay. Huwag mo kong tignan ng ganyan. Hindi ako impressed. You don't have to be, sagot niya. Liligawan pa rin kita kahit nagawin mo akong alila. Kumunot ang noo ko. Ha? Alila? Nagkaroon ako ng idea. Pahihirapan ko mo akong na to. Oo, ligiligawan kita. Kahit nagawin mo akong tagabitbit ng gamit. Kahit nagawin mo akong tagapayong. Kahit na-assistant ako sa buong taping mo. Just say the word, my queen. May pabaw pa itong nalalaman at ang laki ng ngisi sa labi niya. Napangiti ako pero pinigilan ko lang. I mean, come on. This is DJ. This is the same man who broke my heart years ago. Tumayo ako ng diretso, tinaasan siya ng kilay. Okay, gusto mo akong ligawan? Yes. Fine, I need one more assistant. Gusto ko taga-bitbit ng gamit ko, taga-abot ng tubig, taga-payong kahit hindi maaraw at gusto ko ng taong tatahimik kapag inuutusan. Walang reklamo, parang tauhan lang. Can you do that? Can, and I will. Sagot niya kaagad, parang hindi malang nagdalawang isip. Tinitigan ko siya. Nakakainis, hindi siya yung dating DJ na laging may angas. This version of him, calm, confident, willing. Walang bugnutin na Douglas dyan. Call time is 4 a.m. tomorrow. May commercial taping ako sa beach, dagdag ko. Tignan natin kung makakatagal ka. Step closer, very close. As long as it's for you, baby. I'll wake up at 3 a.m. May pagmamayabang sa tinig nito. I almost rolled my eyes. Almost. Bahala ka sa buhay mo.
Sabi ko sabay talikod at sakay sa motor. Abot tengang ngiti ng damuho. Let him smile. I have 100 ways to make him suffer. Let's see if he lasts the week. Let the game begin. Tin, mahihingin sana akong pabor. Napataas ng kilay ko. Alam niyang allergic ako sa salitang pabor kapag galing sa kanya. Wala kang karapatang humingi ng kahit na ano sa akin. Sagot ko. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Hindi siya kagad sumagot. Tumikim lang. Para bang inanamnam niya muna kung paano ko kakusapin ng mapapayag ako. I know, mahina niyang sabi. Pero hindi para sa akin to. Sa parents ko. Napatitig ako sa kanya. Mas seryosong mukha niya ngayon. Wala yung usual na ngiti at wala na yung confident stance na parang laging kaya niyang lahat. This time may pakikiusap sa mga mata niya. Pwede bang kahit na 3 days lang, ipapakilala ko sana sa kanila ang triplets. Dagdag pa niya. They're really excited to meet them, Tin. Sobra, hibig. Hindi ako kaagad nakasagot. Tumingin ako sa kalsada. Sa mga taong naglalakad. Sa langit, kahit saan. Wag lang sa mga mata ni DJ. Gusto ko sanang tumanggi. Gusto ko talaga. Pero lolo at lola pa rin nila yun. Hindi ako pwedeng magdamot sa mga bata. Napabuntong hininga ko. Mahaba, yung tipong parang kailangan kong hilahin lahat ng natitirang pasensya ko para lang sabihin, okay, napating siya sa akin. Nagliwanag ang mukha niya, but I raised my hand. After ng taping ko bukas, tayo uuwi sa Quezon. Tumango kaagad siya. Okay, pero DJ, sa event, kung pumunta man ako o hindi tayo magkasama, malinaw? Nakita kong saglit na disappointment sa mga mata niya pero mabilis din siyang tumango. Okay, hindi kita kukilitin about the event. Ang mahalaga sa akin makita ng parents ko mga anak natin. I bit my lower lip hardly. Nakakainis, ang dali niyang makalusot ngayon. Dati hindi ako tinatablan, ngayon isang sulyap ng sincerity. Bumibigay na ako. Hindi na ako nagsalita pa. For now, uuwi kami sa Quezon bilang isang pamilya. Pero hindi pa ito panalo, DJ. Kung hindi pabor lang ito. Tayo na, sabi ko. Mainit na, baka masira pa tong kutis artista ko. Pabirong dagdag na sabi ko. Tumango siya, takmang bubuka ang bibig niya, pero bago pa siya makapagsalita, ako na nagpatuloy. Akala ko ba ayaw mo sa artista? Hindi ba ikaw yung nagsabing cheap, baduy at plastic? Mababaw? Bakit ngayon habol ka ng habol sa akin? Tahimik lang na nakatitig si DJ sa akin. I pressed on. Ikaw lang naman ang walang belief sa akin noon. Ikaw lang ang nagpamukha sa akin na wala akong kwenta. Natawa ako, pilit, pero tignan mo ngayon, hinahabol mo. Hindi ko na kayang tumingin sa kanya at parang sumikip ang dibdib ko bigla. Kahit napigil, ramdam kong nandun, nasa sulok ng mata ko yung luha. Naalala ko na naman, waiting lang ng konting linyang nakakasugat, ulit bago siya mahulog. But no, not this time. Hindi ko na dapat balikan pa. DJ took a deep breath. Hindi siya kaagad nagsalita. Lumapit lang siya ng dahan-dahan. Parang takot akong mabasag. Parang naramdaman niyang nasa edge na ako. Tin, mahina niyang tawag. Tinapunan ko lang siya ng sulya pero hindi ko kinayang titig niya. May kung anong bigat sa mga mata niya. Magkahalong emosyon, guilt at remorse. I'm sorry, he finally said. Sorry for not supporting you before. Sorry sa lahat ng masasakit na sinabi ko. Sorry kung pinaniwala kitang. DJ, putol ko kaagad bago pa siya matapos. Huminga ako ng malalim. Tama na, let's not do this here. Tumingala ako sa langit, tirik na ang araw. Mainit na, umalis na tayo. Tahimik lang siya. Kita ko na may gusto pa siyang sabihin, pero hindi na siya papayagang ituloy pa. Sumakay na lang siya sa motor. Tahimik, ako naman nag-ayos ng upo. Bago pa niya, paanda rin ng motor, nagring ang phone niya. Nakita ko sa gilid ng mata ko, dinukot niya mula sa bulsa at saglit na tinignan. Umilaw sa screen ng pangalan ni Lolo Francis. May kailangan sigurong matanda. Hindi pinatagal ni DJ ang tawag at agad na sinagot si Lolo. Papunta na po dyan, sabi niya habang nakatingin sa kalsada. Tumingin siya sa akin pagkatapos. Sandaling sulyap lang, umiwas ako. I wasn't ready. Masama pa talagang loob ko sa kanya. Tahimik niyang isinuot sa akin ng helmet. Dahan-dahan lang, parang baka bigla akong tumanggi. Wala na kasi siyang sinabi. Pagkasuot ng helmet ko, sinuot ang helmet niya at pinaharurot na niya ang motorbike. Tuloy-tuloy at mabilis palayo sa EDSA. Palayo sa mga taong nandoon kanina. Pero sa loob ko, parang kahit gaano kabilis ang takbo namin, hindi pa rin ako tuluyang nakakaalis sa mga salitang binitawan niya noon. Kaya siguro hirap akong patawarin siya. Dahil hanggang ngayon, I can't let go the past. Maybe that's why I still can't fully forgive him.
Kasi sa tuwing maalala ko, yung mga salitang binitawan niya noon parang sinasaksak pa rin ang loob ko. Ang mga salitang binitawan niya noon na hindi basta-bastang nawawala. Kahit na ilang beses pa niyang sabihin sorry, kahit ilang beses pa niyang humingi ng tawad para yung echo sa boses niya, buhay na buhay pa rin sa loob ko. Hindi ganun kadaling magpatawad. Hindi lang dahil sa sakit, pero dahil ang pagpapatawad, hindi lang tungkol sa pagsasabi ng okay na tayo. It's about choosing to trust again, to hope again, to believe that the person who broke you can also be the one to help you heal. At hindi ko alam kung kaya ko ba, but I'm trying. And maybe that's already something. Kaya heto ako ngayon, nakasabit sa motor ni DJ, papunta kay Lolo Francis. Maybe this is my way of giving him a chance, one small chance. Not because he deserves it, but because I deserve peace. At baka kapag nakita ko siyang totoo sa mga sinasabi niya, unti-unti kong mabitawan ng lahat ng galit na matagal ko nang pasan. I want to believe that people can change. I want to believe he can change. Kaya kahit ang bigat-bigat pa rin ng dibdib ko, kahit nandito pa rin ang mga sugat, pipikit ako, hihinga ng malalim, at susubukang muling magtiwala because forgiveness isn't forgetting, it's remembering and choosing to move forward anyway. Grabe 'di ba? Minsan talaga kailangan nating dumaan sa matatarik na kalsada bago natin makita ang tamang direksyon. Sa bawat pagsubok ni DJ na suyuin si Christine, nakita natin ang isang katotohanan. Ang pagpapatawad ay hindi isang madali ang desisyon. Ito ay isang mahabang proseso. Hindi sapat ang sorry para burahin ang nakaraan dahil ang tunay na paghilop ay nangangailangan ng panahon at patunay. Minsan kailangan nating maranasan ang paulit-ulit na pagpapakumbaba ng isang tao bago natin muli mabuksan ang ating mga pintuan. Pero sa kabila ng lahat, tandaan natin, we forgive not because they deserve it, but because we deserve the peace that comes with letting go. Sa tingin ninyo, sapat na bang 3 araw na ito para magbago ang ihip ng hangin sa pagitan nila? O mauuwi lang ito sa mas malalim na pagkakasugat? Abangan ang susunod na kabanata. Huwag kalimutang mag-comment at i-share ang inyong saloobin. Maraming salamat po.